Yung client kay Sir Cram na rapper. So ito guys, kinakalas na muna natin yung sasakyan ni Boss Cram para mapalitan kasi facelift natin to gagawin siyang in a way Evo look. Nakalimutan ko lang yung specific na tawag doon. So kakalasin lang muna natin tong harap at yung hood at yung mga bumper niya sa likod kasi papalitan natin, pipinturahan natin buo to. So ayan, nasalpak na natin yung fender na ito. Pero syempre medyo malayo yun nandito. Pati nandito sa ilalim. Ayan, nakita nyo nakabaon. So medyo anuin lang natin siya para fumit siya na maayos. Ayan. Bale ano na ito kumbaga facelift na yung mangyayari dito. So nilipat natin to, nirivets ulit natin, galing to dun sa lumang bumper. So okay, ayan guys, so medyo finifit na muna natin, tapos kakalasin natin ulit yan syempre para pag nagbuga tayo, lalo na kaya medyo mas mahal yung mga brand new na mga bumper kasi ginagamitan talaga namin siya nung talagang primer para dito. Usually kasi sa iba gagamitan lang nila ng primer na mga pambakal. Meron talagang primer para sa plastic para pag mga brand new mas maganda yung kapit niya, tsaka mas matibay siya. Ito rin naman, ito na fit na natin yung Evo na na fender. So i-convert natin tong GTA ni Sir Cram. Ayan. Tapos ayan, so bali fit lang muna natin, tapos kakalasin ulit natin yung mga kailangan natin kalasin. Ito na rin yung bumper niya. Ayan. Varis ata, I think yung ikakabit natin pati spoiler. Ayan. Tapos pipinturahan natin buo to. So ito may mga minor adjustments na yung ginawa dito. Yan. Kasi syempre hindi naman talaga siya yung para dito. Kasi nga kumbaga facelift yung gagawin natin. Meron tayong mga kinating para medyo makuha natin yung pinaka fitment niya. Tsaka ito medyo hindi nagpanagpo kasi yan before. Medyo pa wide to ng konti. So itong nilalatero natin ngayon yung pinaka bracket niya para dun sa bumper. Ayan, medyo baluktot kasi yan. Ayan, may mga damage. Dito yan nakakapit. So okay guys, ayan, medyo na-fit na natin to, kaya lang meron pa mga konting since yun nga, hindi naman to yung original na. Bali kumbaga, magmo-modify lang tayo ng konti. Tapos may iba kami minodify dun sa panloob niya. Also yung dito, hindi rin siya medyo nagtabas tayo dito. And yung mga bracket niya dun sa loob, medyo may konting conversion pa. Ito yung mga nandito niya. So, konti pang conversion. Tapos ito rin yung parang impact beam niya dun sa likod para may kabit natin yung kanyang yung kanyang bumper. So, papalitan natin ang impact beam. So, pagkapalit natin yan, medyo ibababa natin yung tambucho dahil gawa ng yung bumper niya sa likod. Meron siyang parang hole doon na dapat pagpapasukan. Kaya lang, so ngayon medyo mataas to. So, kailangan ibaba yung tambucho na itong EX. So, ayan. Bale, kinuha na itong lumang parts. Pero, kanina nandito nakasampay yung mga hood niya. Tsaka, aluminum hood ata yung dumating natin. Tapos, yung wing niya nandito na rin sa papalitan. So, yan yung mga Ayan, baka merong gustong bumili na ito. Okay, so ito na yung GTA natin. Tatransform natin ng Evo look. Tapos, dumating na rin yung hood niya. Ayan, napakaganda ng hood na ito. Aluminum yan, original. So, isasalpak natin. Tapos ito yung mga kinonvert natin na fender tsaka bumper na. So, malapit-lapit na to. Pag nabuo na natin to, pwede na natin itong masimulan, maliha, and mapondohan ng kulay. So, okay, ayan, recap lang tayo. Meron tayong mga minor modifications kasi nga, again, ulitin ko, hindi naman ito yung original niya na kumbaga parang facelift version to, GTA to. So bali gagawin natin Varis look, parang Evo look, parang ganon. So yan yung mga kits niya. So medyo nagkaroon lang ng mga konting modifications dito kasi syempre wide yung Evo talaga pati sa fender. Tapos yan medyo nakuha naman na natin siya, kaya lang syempre konti pang unat. At the same time dito, eto yan. Medyo nakataas pala talaga to kasi meron pang nilalagay dito yung parang mga pang rocket bunny. Yan.
So, okay na yung kits natin. Tapos, ayan, nabutasan na natin yung ano niya. Yung, para dun sa spoiler niya. And then, ayan, ito naman. So, inuunat natin ng konti yung parte nung sa may fender. At the same time, itong tawag na ito, side skirt. So, ayan. So, ang ganda na ito pag natapos to. Ayan, almost done naman na tayo sa pagliha and pag-fit. Ang isusunod natin dyan is, syempre, pagkatapos natin maliha, syempre magpa-primer muna tayo. Tapos, yun, pwede na natin siya kulayan. Pero napakaganda na ito. Okay, so, ayan. Bale, pinatanggal to ni Sir Cram. So, sasaraduhan din natin yan after. Tapos, yan, medyo na kuha na natin yung alignment na itong bumper na to, kabilaan. Ayan. So ito yung may mga ibang parts na kailangan muna natin unatin. Okay guys, so ito meron siyang back camera. Ayan, pero gusto ni Boss Cram, sasarado na yan, tatanggalin na natin yung camera. So babaunan natin yan. So lalagyan natin siya ng bagong yero para masarado na yung butas. So ayan guys, kung makikita nyo, ayan, tinaniman natin ng bagong yero yan para masarado yung butas yan. Kasi yung iba gagawin yan, pupunta nila ng masilya yan. So sa atin talaga lalagawin natin yan. So okay guys, ayan, ito naman yung mga bumper niya, yung mga brand new na plastic parts nung ating Lancer. Bale, ano to boss, naka PP primer yan. Bale, yan yung primer talagang ginagamit for brand new na mga plastic bumpers, mga ganyan. Kasi pag ordinary lang na primer, hindi siya pang plastic, doon nagkakadisgrasya, doon nagpuputukan yung pintura. Makikita nyo walang kapit siya. Yan. So, yan talaga yan. Kaya yun yung sinasabi natin, pulido and hindi tipid sa materials. Tsaka yan, kung makikita nyo, kalas-kalas po yan. So, para lahat ng singit. So, bale dito naman sa mga fender niya, bubugaan natin siya ng wash primer tsaka anti-corrosion. Bale, anti-corrosion lalagyan natin kasi bare metal yan. Para maganda yung pagkaka-primer niya. Pati para tumibay lalo yung pintura. Kakakuhan eh. Oh, babayang mag-init to. Ito naman, ayan, mag-anti-corrosion lang tayo dyan kasi yun yung sinaraduan natin para hindi siya mangalawang tsaka tumibay yung pintura na. So bali, ayan, susunod natin yung mga hood tsaka dalawang fender sa lahat ng bakal. Tapos natanggalin muna natin to syempre para hindi siya ma-primeran. So again, ang kailangan dyan is yung mga wash primer tsaka yung anti-corrosion na primer. So, bago natin primeran ng ulit. Kasi kumbaga para tumibay nga yung pinakailalim na lalo. So, ayan na guys. Na anti-corrosion na, na-primeran na natin yung hood tsaka yung mga fender niya. Ayan, ito na. So, kailangan lang natin makapatuyo na maigi yan. Okay. Tapos, dito naman banda. So, pinade-delete to ni Sir Cram para isa lang yung exhaust niya. So, gagawa natin ng paraan tong pinaka-bumper niya sa likod. So, ayan, dudugtungan natin. Makikita nyo guys, plastic sa plastic yung gagawin natin dyan. Hindi tayo magpa-fiber dyan para plastic pa rin yan. So, ayan guys, kung nakita nyo, niluluto natin yung plastic para, ayun o, makita nyo. Para ma-even out natin kasi nagdugtong tayo, kakabaan natin yun para lumit yung butas nung sa may exhaust ng bumper. So ayan guys, nakita nyo, ayan, nadikit na natin ngayon yung plastic nya. So plastic sa plastic pa rin yan, hindi tayo nag-fiber dyan. Mas matibay rin yan sa fiber. Kasi usually pag mga fiber doon, hindi rin tumatagal. Tapos sakit ng fiber, kumukulo yun. At least yan, plastic sa plastic. So, ayan mga patiban yung bumper ni Realist Cram. So, bale, nag-request siya sa atin kasi gusto niya isang exhaust na exit na lang yung mangyayari. So, medyo inabaan natin to, tapos eventually medyo i-delete natin siya. Parang ganito yung mangyayari.
Tapos ito naman meron tong back camera. So ngayon, tinaniman natin siya ng bagong yero. So bale walang ano yan, hindi natin siya tinambakan na masila para matakpan yung butas. Tapos nag-anti-corrosion na rin tayo dyan, wash primer. Tapos, dito naman, ito again, explain ko ulit, yung mga bumper ni Realist Cram, bale kasi brand new to. Usually kasi, ang ginagamit nila yung mga normal lang na primer. So pagka mga brand new na mga plastic na bumpers, usually kailangan natin gamitan talaga ng tamang primer. So yun yung ginawa natin dito, naka-BB primer na yan. Tapos ito naman, yung mga bagong fender tsaka hood niya, naka-wash primer na yan tsaka naka anti-corrosion. So para mas tumibay siya lalo. So hindi lang tayo basta nag-normal na primer. So para binild natin yung pinaka-foundation ng bakal para mas matibay siya. Then eventually, pwede na natin siyang mabugahan tapos unti-unti na natin siyang pwede mabuhay. Tapos, yun nga, papakita namin sa inyo yung pinaka-finished product. So ayun, kung meron kayo inquiries, again, ulitin ko, pwede nyo kami message sa Vanitech Auto Restoration, yun yung FB page natin. Pwede nyo rin panoorin yung mga videos namin sa YouTube. Type nyo lang Vanitech, makikita nyo naman yung page natin, makikita nyo lahat ng ginagawa natin doon. And, ayun nga, quality materials lang tayo, polido, and hindi tipid sa materials. So, ayun, thank you. So ayan, since ayaw nga ni Sir Gram na magmukha siyang pang exhaust, medyo mamodify pa rin ulit natin ng konti yan para magmukha siya parang malaking diffuser na lang. So okay guys, balikan naman natin tong Lancer. So ito na yung bagong update sa kanya, bali kalas-kalas na yan. Tapos ready for mga primer and everything. Ready for na siya, body prep. Okay, so ayan, kalas-kalas na. Tapos pinatuyo na natin to. Ayan, napatuyo lang natin yan. Makita nyo, kalas-kalas yan. Diba? So mamaya, tatakpan na natin yung mga salamin na ito. Pero makita nyo guys, kalas-kalas yan. Ito naman yung mga fender niya. Ayan, pinatagal natin to sa anti-corrosion. Kasi bagong yan eh. Para maganda yung lapat. Yan ang kotse ni Realist Cram, ating owner na itong GTA. So conversion ng ginawa natin dito, again ulitin ko. So parang i-evolve natin to. So ayun na guys, bale na-primeran na natin tong kotse ni Boss Cram. Yan, pa-primeran pero hindi pa natin natatapos yan. Actually, ayan, patutuyin muna natin yan. Itong mga to, yan, mga yan. Kulayan natin yung mga yan. Ito nyo, kailangan muna naka-primer siya na maigi. Tapos ito naman yung bumper niya, ayan. Ito yung pinaka-trunk niya, so pa-primeran pa rin natin yan. Again, ito yung mga fender niya. Pakita ko lang ulit para makita nyo, ayan. Talagang kinure yan, ilang yan, matagal yan bago hindi namin ginagalaw yan para talagang maganda yung pagkakatuyo niya. Tsaka itong bumper niya. Ayan. So, ayan. Bale, after nito, pag na-primer na natin buo yung sasakyan nito, ang gagawin natin is, bale, lilihain natin siya ulit, tapos makukulayan na natin ang base coat niya. Hanggang dire-diretso na yun. Pero syempre, magpapatuyo tayo na maigi. Tapos yun nga, hanggang sa pagpapakita ko sa inyo pinaka-finished product. Tsaka kasi, yun nga, marami tayong ginawa. Marami tayong pinit pa natin yung ibang mga bumpers siya kasi nga bago diba mag-i-evolve tayo. Tsaka yung mga fending. So, ayun, babalikan ko kayo. Ayun, dito na si Boss Cram. Hey, boss. Malapit na pala ito matapos. Malapit na yan, boss. Patuyo na lang yan ng primer. Ayan na yung andyan si Boss Cram. Chinek out niya lang tong Lancer. Ayan. So ito na po yung Lancer. Tapos yan, kalas-kalas yan guys. Kalas-kalas yan yung mga side mirror niya. Tapos yun nga, katulad ng sinabi ko, ayun. Konting na lang.
Rico. Kasi ito na yung mga spoiler niya. Tapos yung pinaka-trunk niya. Yo, big shoutout nga pala kay Sir Mike Bani. Ay, maraming salamat, Ay, dito boss. sa niya. Sa shop niya. Nalagbog mo. Tipo, maingit yung mga tropa na ito. Matik. O, sa mga tropa dyan Kahit na kayo dito. Ayun o, makikita nyo pagkatapos na ito talagang, malagbag. So, dito naman tayo sa kabilang side. Ayan. Pondong kulay yan. So, ayun nga pala, medyo in-adjust natin yung kulay na ito. Kasi medyo, yun nga, yung napag-usapan namin ni Sir Kra, medyo madilaw yung luma niyang kulay. So, medyo pinatingkad natin siya para guwapo talaga. Pagkaputi nga. So, yan pala, again, ulitin ko, kalas-kalas yan. No? Makikita nyo, kalas-kalas yan. Para sulit yung pagpapapentura sa atin ni Boss Kra. Actually, sa lahat naman ng clients, ganyan yung ginagawa natin. Hindi tayo nag-jarry lang basta-basta. So, ayan guys, halos na takpan na natin yung buong sasakyan niya. Ayan. Okay na, ayan. Maganda. Tapos, ayan, dinamay natin yung loob na ito. Ayan. So, again, ulitin ko. Pag sinabi usually wash over, panlabas lang. So, may additional pagka mga ganyan. Yung mga sinasabi, yung mga loob-loob. Ayan. Kasi marami nag-i-inquire, sabihin nila bakit di kasama yung loob. Pag sinabi kasing wash over usually, talagang labas lang yan. Tapos pagka change color, yan yung dinadami kasi nag-change color kayo eh. Kaya yung ibang clients natin, nagpapa-ano sila, additional para idadamay natin na. Kasi mas maraming materialis yung kailangan niya magdadagdag na materialis. So, ayan guys, hindi ko na naabutan. Pero yan, naka-top coat na yan. Pero syempre, hindi pa tapos yan. Ilang layers ng top coat yung gagawin natin dito. And, ayan. Ito po yung top coat niya. Ayan. Ayun, napakalinis. Oh. Ito naman yung mga ano na ibang parts. So, okay guys, bale, unang layer to ng top coat natin. Ayan o. Unang layer pa lang yan. So, mamaya makikita nyo, sobrang wet look na ito. Ayan. Okay guys, bale, pangalawang patong na ng top coat natin to. Okay guys, yan, bagong tapos. Bali, mga ano yan, 5 patong yan ng top coat. Hindi na natin na-videoan kasi meron tayong dumating na client. Pero yan, kung makikita nyo, napakakintab yan. Puti pa man din yan. O, diba? Napakalinis. Ayun, gaya nga nasabi ko sa inyo, ayan. Kasi ito naninilaw na rin yan eh. Kaya binugahan natin yan. Pagka gusto nyo magpa-pintura ng ganyan, pagka wash over, usually additional kayo talaga sa amin. Kasi mas maraming kulay kailangan dyan, tsaka maraming kailangan gawin. Ito naman yung mga iba niyang parts. So, iuhuli natin yung mga ano nakakalas yung mga bumper niya. Hiwalay-hiwalay natin yung pipinturahan. Ayan o. Napakaganda na ito guys.
So okay guys, ayan, unti-unti na natin nabubuo. Nakabit na natin yung mga fender nito tsaka yung hood. So fit lang muna natin ulit yan. Ayan o. Medyo nakikita nyo na. Angas na. Tama na yan. God bless, we're breaking these runs. Like too short to play it on speed run. Only get one, no option to rerun. Where Babylon goes, too high to reach some. Down to earth, stay. So ayan guys, ito yung mga ikakabit sa kanya. Ito yung side skirt. Side skirt natin. Yung hood. Actually, ito pala yung side skirt. Ang tawag pala dito is yung parang pinaka-lip ng side skirt niya. Tapos ito yung hood. Tapos yung bumper natin is nandito. Ito po yung bumper ng ating ito po ay hindi siya yung originally, hindi ito yung bumper nung Lancer EX talaga. This is an parang Evo kit. Parang conversion siya ng para magmukhang Evo 10. So ayan, kakabit na natin siya mamaya pagka natapos ng mag buffing dun sa ating sasakyan. Tapos ito naman guys, nakikita ninyo, nilalagyan na ng 3M yung ating mga trim na ibabalik natin dun sa kotse. Sorry, ready na ni Mang Dan yan para maibalik na dun sa kotse. So ayun guys, ito na rin yung finished product natin ng ating fender. So ito yung isang pares. Ayan na siya, tapos na. I-buff na lang din to, tapos lalagay na natin din siya dun sa kotse. So lahat yan, naka-ready na siya para maisalpak na dun sa EX. Kasi medyo meron tayong due date para sa dito. Kailangan natin mailabas siya first week of February. So ayan, that's how we do it here in Banetech Auto Restoration guys. So okay guys, yan. Binabuff na natin yung ibang panels na ito. Medyo ready na siya. Yan. So unti-unti na ito mabubuo. Buffing na lang hanggang final buffing na natin to. So okay mga guys. Bale naka-forma na lahat. Tapos ito, hindi pa natin na-fix yung fender niya. Nakabit na natin yung mga niya. Yan, nakita nyo, nakabit na natin yung mga side skirts niya. Susunod natin ito. Yan, mga naka dyan. So, konting konting tiyagaan na lang, matatapos na natin yung sasakyan ni Boss Cram. Pogi na, ang layo na. From stock to mukha na siyang sports car. Bakit mo ba kailangan i-buff yung kotse pagkatapos sa pinturahan? Para mas smoothen out natin yung surface kasi syempre yun nga, syempre galing siya sa sanding, so kailangan mapolish siya gamit ng mga machines. Okay, so Sir Mike, pag bago ba ang pintura tapos binaffing mo, hindi ba matatanggal yung pintura nun? Syempre definitely kung bagong buga lang yan tapos pinatuyo mo lang ng ilang hours yan, may possibility kasi matulin yung machine, so pwede siyang tumuklap. So kaya nga kailangan padapain muna natin yung paint. Marami ring shops na gumagawa ng after ilang days, binabuff na. So sa atin, pinapatagal natin para talagang dapan-dapa yung paint. Tapos Sir Mike, may nakita kasi ako, bakit may yung parang pinaka-bala nung niya, papalit-palit. Like, ano po ba yung iba kasi yung yung cutting niya. Merong mga heavy cut, medium cut. Para sa yun, Boss Mike? Para kumbaga fine tune nyo yung pagbabuff Okay. So, kumbaga parang nililiha mo pa rin siya. Syempre sisimulan mo sa lowest grade, pataas ng pataas. Kumbaga sa semento, Sir Mike, parang pinapasmooth mo siya, no? Parang ganun. Para wala siyang mga bako-bako. Okay, so ayun guys. Niluto na nga ayaw mo pa? So, ayan guys. Malapit na matapos yung Lancer ni Sir Rila Scram. Ayan, kung makikita nyo, ayan, almost done na. So again, ulitin ko, ayan, nag-adjust tayo ng kulay kasi medyo yellowish siya before. So, ayan, medyo pinatingkad natin, pinaputi talaga natin yan.
Tapos ayan, nakabit na natin yung mga side skirt niya. Kasi ayan, parang diffuser siya dyan. Tapos ayan. Okay na. So konti na lang. So, malapit na matapos to. Konting tiyaga na lang. Ito na yung hood niya. So isasalpak na lang natin yan. Napaka-pogi. So ayan guys, bale ni-repair natin to kasi yung mga basag-basag na. Supposedly magpapalit tayo ng ng headlight kasi medyo yellowish na siya. And then nga, medyo may tama-tama na kasi yung mga iba niyang tenga. Ayan. So andito na siya sa natin. So bale babalik-balik na natin to. Tapos ito buffing, tapos ilang steps tayo ng buffing. So nire-run through ko lang guys para makita nyo. Ayan, nakita nyo. I-re-restore din natin yan para pagka na-fix natin siya lahat, maayos-ayos siya. Ayan, konti na lang. Nakabit na natin yung mga niya, skirts, etc. Tapos yan. Ayan, malapit na matapos to guys. So yun guys, bali nakabit na natin ngayon yung bumper niya sa harap. Ayan, napaka-pogi na itong Lancer na to. So ayan, ano na lang natin yung side mirror, yung headlight na ito boss. Papakinisin na lang natin yung headlight niya. Ayan napakaganda. Buksan natin yung ilaw. Napakaganda na ito. Konting panahon na lang. Tapos na. Napakakintab Puti pa yan mga boss. Napakaganda. Ang puti, alam niyo yan, di yan kintabin, pero nakita nyo, napakakintab na ito. Yun, so ayun guys, good morning. So nandito tayo, tinatanggal natin yung gulong ng Lancer. Test fit natin. Test fit natin yung spacer para makita natin yung fitment. Tapos yun, waiting na lang tayo sa neto. Tapos pwede na natin siyang i-release guys. So ayan, tanggal na yung gulong, kabit spacer na lang tayo. So ayan guys, isasalpak na natin ngayon yung spacer na ito. So guys, nandito na po yung agila. Kakabit na nito yung salamin ng sasakyan ni Boss Cram. Papalitan natin, may lamat. So may lamat yan, papalitan natin. Meron ba dyan? Okay, yan na yung brand new natin. Lilipat na rin. Hindi mo ilalagay yun. Duling. Oo. Tapos, So ayan, nakabit na natin yung bagong salamin niya. So ayan guys, since nakabit na natin yung salamin yung salamin doon sa kotse, nakabit na natin yung hood kasi nabuo na natin yung mga wiper cowl niya. Ayan, nakakapit na yung mga wiper. So yung hood naman, tapos yan, magpa-final buffing na lang tayo. Final touches, and then ma-ready na natin yung sasakyan ni Boss Cram. Ayan. Hey, to whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worry. I get it, the odds seem stacked back against the wall, but even consider it such, know you'll stand tall. Sat and watch from the sidelines one too many times. Wicked games we play make me wanna lose my mind. Found solitude knowing it'll be over soon. Ever need a boost, count on me for the 1-2. Trouble don't last when the tough get going. Baby, all we do is win, so show me my opponent. Adversity, doubt, stress, could care less, cause how we handle those like an S on our chest. Super proud of how we held it down on the way up. Can't wait for our day to ball, this is a layup. Nobody ever said this would be easy, but trust when I say that you got it. I know you've been looking for a breakthrough, trying our best to make do. Every day is something new, but change gon' come, oh yes it's true. Brighter days are straight ahead. Follow me, won't be misled. Just look up, don't hang your head, and we'll get to the promised land. Somebody loves you, please don't forget such. Take your time, no need to feel rushed. We gon' shine somehow one day. Word
went to O'Shea, today's been a good day. Don't let one bad apple spoil the tree. The fruits of our labor seem ripe, can't you see? A little insight so they'll never dim your light. Been wrong for too long, this here feels so right. Leave your fears in the rear view, right now on the mission. Tryna stay the course on this road to redemption. Giving up seems tempting, but no need, cause I got you and you got me. A little UNITY will get us by. Through the storm and the rain, I'll be by your side. Look alive, the best has yet to come. Just some words of wisdom, plenty more. I know you've been looking for a breakthrough, trying our best to make do. Every day is something new, but change gon' come, oh yes it's true. Brighter days are straight ahead. Follow me, won't be misled. Just look up, don't hang your head, and we'll get to the promise, yeah. And it may seem like things ain't working out, but I know we gon' find a way without a doubt. Just hold on a little longer, you gon' see this through. I've been there, certain things always remain true. Remain true. No matter what you're going Yo, nga pala si Rila Scrum. At kung gusto nyo pumogi yung mga auto nyo, kung gusto nyo pinturan o ano man, mga car details, so kagaya ng auto ko yan, punta lang kayo dito sa Vanitech. So ayan guys, ilalabasan ni Boss Cram. Ayan, binividyoan niya yung gawa natin. Ayan. Ganda. Solid, angas.